Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang kanyang suot o kung saan siya nakatira, kundi sa kung sino siya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngunit paano kung ang mundong iyong ginagalawan ay tila bingi sa mga tinig na hindi umaalingaw-ngaw sa lakas ng yaman at kapangyarihan? Ang mga pader ng Casa de Estrella ay tila nagsisilbing salamin sa aking buhay. Makintab, marangya, ngunit malayo sa aking pagkatao. Dito, ako si Liwayway San Pascual, o mas kilala bilang si Waya, ang tagapaglingkod na tila multo sa sarili niyang tahanan. Ang bawat kintab ng marmol sa sahig, ang bawat kumikinang na chandelier, ang bawat mamahaling pinta sa dingding, pawang paalala lamang ng mundong hindi kailanman magiging akin. Habang ang mga bulong ng kasiyahan at ang halakhak ng mayayaman ay umaalingaw-ngaw sa malaking bulwagan, ako ay tahimik na gumagalaw sa mga anino. Ang aking mga kamay, na hinubog ng paglilinis at pag-aayos, ay may lihim na pagmamahal sa mga pahina ng librong madalas kong nakikita sa study ni Don Isagani. Mga librong puno ng mga salitang banyaga, ng mga kwentong malayo sa aking realidad. Sa bawat pagpupunas ko ng alikabok sa mga makakapal na tumo, ang aking isipan ay lumilipad. Bumibigkas ng mga pariralang natutunan ko sa mga pahina, mga salitang tila hindi nababagay sa isang katulad ko. Paminsan-minsan, nahuhuli ko ang tingin ni Don Isagani. Sa mga sandaling iyon, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi pagkilala, kundi pagtataka, o marahil ay pagkamuhi sa presensya ko na hindi dapat naroroon. Siya si Don Isagani Montemayor, ang amo na nakatira sa toreng kanyang pinatayo, malayo sa lupang kanyang tinatapakan. Para sa kanya, ako ay kasangkapan lamang, isang bahagi ng malaking makina ng kanyang negosyo na hindi dapat masyadong pinapansin. At si Ginoong Fernando Dalisay, ang kanyang kanang kamay. Siya ang anino na laging nakabuntot, handang magbigay ng utos, magbigay ng pilosopo, at magpaalala sa akin ng aking mababang katayuan. Ang kanyang mga salita ay parang maliliit na patak ng asido, unti-unting nanunuot at nangangagat. Waya, ayusin mo yan. Hindi yan ang tamang pagkakalatag ng basahan. O kaya naman, bakit ka nakatunganga dyan? Marami pang dapat gawin. Ang kanyang boses ay laging may bahid ng pagmamataas, na para bang ang paghinga ko sa iisang hangin niya ay isang malaking insulto. Sa pagtatapos ng isang mahaba at nakapapagod na araw, naupo ako sa maliit na sulok ng kusina, malayo sa mga ilaw ng malaking sala. Sa aking kandungan, isang lumang libro ng mga salitang Arabe ang aking binubuklat. Ang mga titik nito ay tila mga sinaunang hiwaga. Ngunit sa aking tainga, ito'y musika. Ito ang aking lihim na kasiyahan, ang aking pagtakas. Ang bawat salitang nabibigkas ko sa aking isipan ay isang pag-asa, isang pangarap na balang araw. Ang mundong ito ay makakakita sa akin, hindi bilang Waya, ang tagapaglingkod, kundi bilang Liwayway, ang babaeng may sariling tinig. Bigla, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mga sasakyang humihinto. Sa malawak na driveway, mga sasakyang hindi pangkaraniwan, mga sasakyang nagbabadya ng isang mahalagang bisita. Narinig ko ang pagmamadali sa mga yapak ng mga tauhan, ang pag-aayos ng mga gamit. Si Don Isagani at si Ginoong Fernando ay mabilis na lumabas upang salubungin ang dumating. Mula sa aking kinauupuan, tanaw ko ang isang lalaking nakasuot ng marangyang kasuotang Arabe. Ang kanyang presensya ay puno ng awtoridad. Siya si Sheikh Khalid Al Fahim. Ngunit nang magsimula siyang magsalita,
Ang hangin ay tila nanigas. Ang mga salitang kanyang binibigkas ay parang mga dayuhang ibon na lumilipad sa ere. Walang sino man ang nakaunawa. Nagkatinginan ang lahat. Ang pagkalito ay nakaguhit sa kanilang mga mukha. Si Ginoong Fernando, nakitang-kita ang pagkayamot, ay sumubok gamitin ang kanyang limitadong Ingles. Ngunit walang nangyari. Ang gusot ay papalala. Ang kontratang pinaghirapan ay tila masisira sa isang iglap. At sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Ginoong Fernando ay tumama sa akin. Nakaupo pa rin sa aking sulok. Hawak ang aking libro. Isang mapanuyang na maangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang dating bulwagan na puno ng mahihinang bulungan at marangyang pag-uusap ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mga salitang Arabe na patuloy na lumalabas sa bibig ni Sheikh Khalid Al-Fahim, mga salitang parang agos ng ilog na walang sinumang makatawid. Ang mukha ni Don Isagani ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala, isang bihirang emosyon para sa isang taong laging kalmado at kontrolado. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng solusyon sa gitna ng kawalan. Sa tabi niya, si Ginoong Fernando Dalisay ay halatang-halata ang pagkainis. Ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang mga panga ay nag-iigtingan. Sa isang iglap, kinuha niya ang kanyang mamahaling telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Maya-maya, isang boses na parang robot ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. Bumibigkas ng mga salitang Ingles na walang kaluluwa, isang pagsasalin na halatang-halatang mali at walang konteksto. Napailing na lamang si Sheikh Khalid, isang malinaw na senyales ng pagkadismaya. Itinigil niya ang pagsasalita at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabigo ng kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kinabukasan ng Montemayor Corp ay nakasalalay sa isang pag-uusap na hindi man lang masimulan. Ang kahihiyan ay bumalot kay Ginoong Fernando. Sa kanyang paghahanap ng masisisi nang mailulusot sa sarili niyang kapalpakan, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid hanggang sa huminto ito sa aking kinatatayuan. Sa sulok, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ako na tila isang anino lamang. Isang mamanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang namang ngiting puno ng lason. Sa harap ng lahat, sa harap ni Don Isagani, sa harap ng importanteng bisita, itinuro niya ako. Aba, baka naman ang ating tagapaglingkod ay may alam. Wika niya, ang bawat salita ay may diin ng pang-aalipusta. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Hoy, katulong! Baka naman ikaw, naiintindihan mo ang sinasabi niya? Ang mga salita niya ay parang isang malakas na sampal na hindi ko nakita. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang libro sa aking mga kamay ay tila naging isang mabigat na bato. Gusto kong magtago, maglaho na parang bula. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na tigilan na ang pagtingin sa akin. Ngunit bago pa man ako makagalaw o makapagsalita, ang boses ni Don Isagani ang pumutol sa tensyon. Malamig, tiyak, at puno ng awtoridad. Fernando, sapat na, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. May kakaibang kislap sa mga ito. Isang kislap na hindi ko pa nakikita dati. Hindi ito awa, hindi rin ito pagkainis. Ito ay tila isang pagsubok, isang mapanganib na kalkulasyon. Tumingin siya sa akin ng diretso na para bang ngayon lang niya ako tunay na nakita. Liwayway. Pagbigkas niya sa aking buong pangalan na nagbigay ng kakaibang kilabot sa aking buong katawan. Ang hamon ni Fernando ay isang kalokohan. Pagpapatuloy niya. Ngunit gagawin ko itong makabuluhan.
Huminga siya ng malalim at ang bawat salita niya ay tila isang hatol. Kung maisasalin mo ang bawat salitang sasabihin ni Sheikh Khalid ng tama at malinaw, bibigyan kita ng posisyon sa kumpanyang ito, ang posisyon na hawak ni Fernando. Isang halinghing ng pagkabigla ang narinig mula sa mga naroroon. Si Ginoong Fernando ay napanganga, ang kanyang mukha ay namutla sa galit at hindi makapaniwala. Ngunit, dagdag ni Don Isagani, ang kanyang boses ay bumaba, nagbabadya ng panganib. Kung ikaw ay mabibigo, kung kahit isang salita lang ang iyong pagkakamali, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa muli sa kahit saang ari-arian ko. Malinaw ba? Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang alok ay isang hagdan paakyat sa langit, ngunit ang kabiguan ay isang bangin na walang katapusan. Ang lahat ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking sagot. Si Ginoong Fernando na may ngiting mapang-asar, naniniwalang ito na ang aking katapusan. Si Don Isagani na may seryosong mukha, sinusukat ang aking bawat galaw. Naramdaman ko ang takot na gumapang sa aking likuran. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may ibang apoy na nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng lahat ng pang-aalipusta na aking tiniis. Ang apoy ng lahat ng gabi na ginugol ko sa pagbabasa at pag-aaral. Ang apoy ng isang pangarap na matagal ko nang itinago. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking ulo, ang aking mga mata, na puno ng pinaghalong kaba at determinasyon, ay sinalubong ang mga mata ni Don Isagani at pagkatapos ay ang mga mata ni Ginoong Fernando. Hinigpitan ko ang hawak sa aking libro at sa isang kilos na puno ng kahulugan, isinara ko ito sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan akong tumango. Sa pagtango kong yon, ang hangin sa buong silid ay tila lalong nanigas, puno ng pag-aabang. Bawat pares ng mata ay nakatutok sa akin, isang lampara na biglang inilagay sa gitna ng entablado. Ramdam ko ang paghuhusga sa titig ni Ginoong Fernando. Isang titig na nagsasabing, tingnan natin ang kahangalan mo. Ramdam ko ang pagsusuri sa titig ni Don Isagani. Isang titig na nagsasabing, patunayan mo. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang nagwawalang kabayo sa aking dibdib. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob ng isang segundo. At sa dilim na yon, tinawag ko ang lahat ng kaalaman na inipon ko sa loob ng maraming taon. Ang mga gabi ng pagpupuyat, ang mga pahinang paulit-ulit kong binasa, ang mga salitang isinasa ulo ko na parang dasal. Ito na yon. Ito na ang sandali. Idinilat kong muli ang aking mga mata at buong paggalang na ibinaling ang aking tingin kay Sheikh Khalid Al-Fahim. At pagkatapos, sa isang tinig na malinaw, kalmado, at puno ng himig na matagal ko nang itinago, nagsalita ako. Tafaddal, ya Sayyidi, nahnu huna li istimaik, ang wika ko, na ang ibig sabihin ay, magsalita po kayo, Ginoo. Narito po kami upang makinig. Ang pagkabigla sa silid ay halos pisikal na mararamdaman. Tila isang malakas na hangin ang dumaan na nagpatigil sa hininga ng lahat. Ang mapanuyang ng ngiti sa mukha ni Ginoong Fernando ay biglang naglaho, napalitan ng isang itsurang hindi makapaniwala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na, para bang nakakita siya ng isang multo. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ngunit ang reaksyon na pinakatumimo sa akin ay ang kay Don Isagani. Ang kanyang malamig na postura ay nabasag. Bahagya siyang umusog paabante sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri, kundi puno na ng purong pagkamangha. Ang lalaking hindi kailanman nagpakita ng anumang emosyon ay ngayon, sa unang pagkakataon, ay tila nakakita ng isang himala sa harapan niya. Si Sheikh Khalid, na kanina'y puno ng pagkadismaya, ay biglang nagliwanag ang mukha.
Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango siya sa akin bilang pagkilala at nagsimulang magsalita muli. Ang kanyang mga salita ay dumaloy na parang isang ilog, formal, magalang, at puno ng mga detalye tungkol sa kanilang negosyo. Nakikinig ako ng mabuti, sinasalo ang bawat salita, bawat parirala, bawat kahulugan sa likod nito. At nang siya'y huminto, bumaling ako kay Don Isagani. Ipinapaabot po ni Sheikh Khalid ang kanyang paumanhin kung nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan kanina. Pagsasaling ko sa wikang Filipino, ang aking boses ay matatag at propesyonal. Nais niyang linawin na ang kanyang pagpunta rito nang hindi inaasahan ay dahil sa isang mahalagang impormasyon na natanggap niya tungkol sa merkado ng langis na maaring makaapekto sa kontratang pinag-uusapan. At doon nagsimula ang isang sayaw ng mga salita. Magsasalita si Sheikh Khalid at isasalin ko ito. Magsasalita si Don Isagani at isasalin ko rin ito pabalik. Ang dating tensyon sa silid ay napalitan ng isang agos ng produktibong pag-uusap. Hindi na ako si Waya ang katulong. Sa mga sandaling iyon, ako ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ako ang naging sentro ng pinakamahalagang transaksyon sa kasaysayan ng Montemayor Corp. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, napansin ko ang pagbabago sa paraan ng pagtingin sa akin ni Don Isagani. Hindi na siya tumitingin kay Ginoong Fernando para sa kumpirmasyon. Sa akin na siya direktang nagtatanong. Sa akin na siya humihingi ng opinyon. Si Ginoong Fernando ay tila naging isang palamuti na lamang sa sulok, nanliliit at hindi makapagsalita. Nang matapos ang pagpupulong, ang lahat ay malinaw. Ang mga issue ay naresolba. Ang kontrata ay hindi lang naligtas, kundi mas napabuti pa. Tumayo si Sheikh Khalid at inilahad ang kanyang kamay kay Don Isagani. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Ngumiti siya at sinabi ang isang bagay sa Arabi. Sabi po niya, pagsasalin ko habang nakangiti, na ang isang kumpanyang mayroong isang tulad ko ay hindi kailanman malulugi. Nagtawanan sila, isang tunog na nagpuno ng pag-asa sa buong silid. Ngunit bago sila tuluyang magpaalam, lumingon si Sheikh Khalid kay Don Isagani. At sa pagkakataong ito, nagsalita siya sa perpektong Ingles, sapat na malakas para marinig ng lahat. Mr. Montemayor, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa akin. This woman has an incredible mind. She is a valuable asset you are wasting. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Isang pagkilala, isang katotohanan na binitiwan sa harap ng taong matagal nang hindi nakikita ang aking halaga. Naramdaman ko ang pangingilid ng aking mga luha, ngunit pinigilan ko ito. Itinaas ko ang aking ulo, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa wakas sa mga. Pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman kong karapat-dapat akong tumayo ng tuwid. Hindi ko na matandaan kung paano natapos ang gabing iyon. Ang tanging alam ko lang ay ang bawat papuri, para kay Waya, ay parang mainit na bakal na dumadampi sa aking balat. Ang bawat paghanga sa mata ni Don Isagani na nakatutok sa kanya ay isang sampal sa aking pagkatao. Habang si Sheikh Khalid ay lumilisan na may ngiti sa labi at isang matatag na kasunduan, ako ay naiwan sa anino. Isang estatwang puno ng galit at kahihiyan. Isang katulong, isang hamak na katulong ang nagligtas sa transaksyon na dapat ay ako ang bida. Ang pangalang Liwayway na dati isa lamang utusan sa aking pandinig, ngayon ay umuugong sa bawat sulok ng Casa de Estrella na parang isang epiko. Kinabukasan ang hangin sa opisina ng Montemayor Corp ay iba. Ang mga dating bumabati sa akin nang may paggalang ay ngayon, may bahid ng pagtataka sa kanilang mga tingin. Ang mga bulungan ay sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Narinig ko sila.
Siya ba yung pinalitan ng katulong? Ano kayang nangyari? Ang dugo ay kumukulo sa aking mga ugat. Hindi ito maaari. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng taon na inialay ko sa kumpanyang ito, ay hindi maaaring mabura ng isang gabi lamang ng mahika mula sa isang babaeng walang pinanggalingan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong ipaalala sa kanila kung sino ako at kung ano ang lugar ng isang tulad ni Waya. Sa pantry, naabutan ko si Mang Ruben, ang pinakamatandang accountant, at si Aling Martha, ang head ng HR. Sila ang mga taong naniniwala sa tradisyon at sa tamang proseso. Magandang umaga po. Bati ko. Sinubukang maging kalmado hanggat maaari. Oh, Fernan, magandang umaga rin. Sagot ni Aling Martha. Ngunit may pag-iwas sa kanyang mga mata. Mukhang may malaking pagbabago sa kumpanya natin, sabi ko, na parang nag-oobserba lang. Isang malaking sugal ang ginagawa ni Don Isagani. Nagkatinginan sila. Ang tinutukoy mo ba ay si Liwayway? Tanong ni Mang Ruben. Tumango ako. Nagkunwaring nag-aalala. Hindi ko kinukwestiyon ang nangyari kagabi. Nakakamangha, oo. Ngunit hindi ba't delikado? Ang pagpapatakbo ng isang buong commercial department ay hindi lang tungkol sa pagsasalita ng ibang wika. Paano ang karanasan? Ang koneksyon? Ang corporate background? Paano tayo makakasiguro sa kanya? Nakita ko ang pagkunot ng kanilang mga noo. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na. May punto ka. Fernan, sabi ni Aling Martha. Kailangan dumaan sa tamang proseso ang lahat ng promotions. Eksakto, sagot ko. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang kumpanya, ang ating kumpanya. Iniwan ko sila roon. Alam kong ang lason ng aking mga salita ay magsisimula ng kumalat. Ang susunod kong hakbang, si Don Isagani mismo. Inabangan ko siya sa kanyang opisina. Pumasok ako ng may daladalang mga folder, simbolo ng aking dedikasyon at trabaho. Don Isagani, simula ko. Nais ko lang pong pag-usapan ang tungkol sa transition plan. Tumingala siya mula sa kanyang mga papel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Anong transition plan, Fernando? Ang pagupo ni Liwayway bilang bagong commercial director. Ito ay isang napakalaking desisyon. Yun, sir. Isang desisyon na ginawa sa gitna ng emosyon. Hindi po ba't masyadong mapanganib na ibigay ang ganito kalaking responsibilidad sa isang taong wala tayong background check, walang karanasan sa corporate negotiations, ang tiwala ng mga kliyente natin? Huminto siya sa kanyang ginagawa at tinitigan ako ng diretsyo. Ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. Fernando, nakita ko ang kailangan kong makita kagabi. Sabi niya sa isang tinig na hindi tumatanggap ng anumang argumento. Nakita ko ang resulta habang ikaw ay abala sa iyong telepono at sa iyong pagkadismaya. Siya ay nagligtas ng isang $80 million deal. Tapos na ang usapan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang pader na aking inaasahang masusuhulan ay mas matibay pa sa akala ko. Pero sir, kung wala ka ng ibang sasabihin, marami pa akong kailangang gawin, sabi niya, at muling ibinalik ang kanyang atensyon sa mga papel sa kanyang lamesa. Isang malinaw na pagtataboy. Lumabas ako ng kanyang opisina na nanginginig sa galit. Ang aking mundo ay gumuho sa aking harapan. Ang kahihiyan, ang pagbabaliwala. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Waya na kausap ang isa sa mga staff. Binibigyan ito ng mga instruksyon. Mayroon ng awtoridad sa kanyang tindig. Mayroon ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang mga tao ay nakikinig sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi sapat ang mga bulong, hindi sapat ang pagdududa. Kailangan ko ng isang armas. Isang bagay na sisira sa kanya ng tuluyan. Isang bagay na magpapatunay
Natama ako mula pa sa simula. Bumalik ako sa aking opisina at isinara ang pinto. Kinuha ko ang aking personal na telepono at nag-dial ng isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa aking nakaraan, isang taong sanay sa paghuhukay ng mga lihim. Sumagot ang boses sa kabilang linya. "Kailangan ko ng pabor," sabi ko. Ang aking boses ay mababa at puno ng panganib. May gusto akong alamin tungkol sa isang tao. Pangalan niya ay Liwayway San Pascual. Oo, lahat. Kahit gaano kaliit na butas, kahit gaano kaduming sikreto. Bayaran kita, kahit magkano. Lumipas ang mga araw na para akong lumalakad sa panaginip. Ang mga dating nag-uutos sa akin ay ngayoy bumabati ng may paggalang. Ang mga sulok na dati aking pinagtataguan ay ngayoy mga lugar na kailangan kong daanan ng may kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa akin na hindi pa rin makapaniwala. Ang anino ng pagiging waya, ang katulong, ay mahirap alisin kahit pa ang pangalang Liwayway, ang bagong direktor na ang kanilang binabanggit. Isang gabi, habang ang buong Casa de Estrella ay nababalot na sa katahimikan, hindi ako mapakali sa aking maliit na silid. Dinala ako ng aking mga paa sa lugar na matagal ko nang itinuturing na santuwaryo, ang malawak na aklatan ni Don Isagani. Dati, pumupunta ako rito para maglinis. Ngayon, narito ako para maghanap ng kapayapaan. Dahan-dahan kong hinaplos ang mga lomo ng makakapal na libro. Ang amoy ng lumang papel at katad ay parang musika sa aking pangamoy. Bawat aklat ay isang mundo, isang pagkakataon para makatakas. Binuklat ko ang isang libro ng mga tula sa wikang Pranses at tahimik na binasa ang mga salita. Dito, sa gitna ng mga salitang ito, nararamdaman kong buo ang aking pagkatao. Hindi ko akalain na mahilig ka rin pala sa mga tula ni Baudelaire. Isang boses mula sa likuran ko ang halos magpatalon sa akin sa gulat. Paglingon ko, nakatayo sa may pintuan ng aklatan si Don Isagani. Nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Wala na ang lamig sa kanyang titig. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Pagtataka. Agad akong napatayo ng tuwid. Handa nang humingi ng paumanhin sa aking panghihimasok. "Don Isagani, pasensya na po. Ako'y maupo ka, Liwayway." Putol niya sa sasabihin ko. Ang kanyang boses ay mahinahon. Pumasok siya sa loob at umupo sa isang silyang katapat ng sa akin. "Wala ka nang dapat ihingi ng paumanhin. Ang aklatang ito ay bukas para sa'yo." Muli akong naupo. Ngunit ramdam ko pa rin ang pag-iingat sa aking bawat kilos. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Tila pinag-aaralan ako. "Saan ka natuto?" Tanong niya sa wakas. Ang tanong na alam kong darating din. Ang lahat ng yon, ang Arabe, ang Pranses. Hindi iyon isang bagay na natututunan lang sa isang gabi. Napayuko ako. Pinaglaruan ng dulo ng aking damit. Ito ang bahagi ng aking buhay na matagal ko nang itinago. "Sa mga magulang ko po," mahina kong sagot. Ang aking ama ay isang guro ng kasaysayan sa isang maliit na pampublikong paaralan sa probinsya. Ang aking ina naman ay isang librarian. Sila po ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa pera, kundi sa kaalaman na nakatago sa mga libro. Naalala ko ang mga hapon na ginugugol ko sa kandungan ni inay habang binabasahan niya ako ng mga kwento sa iba't ibang wika na natutunan niya. Naalala ko ang pasensya ni itay sa pagtuturo sa akin ng mga sinaunang alpabeto. Para sa kanila, ang mga wika ay mga bintana sa kalululuwa ng ibang kultura. Sila ang nagbigay sa akin ng mga lumang libro. Pagpapatuloy ko, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sabi nila, ito raw ang magiging baon ko sa buhay.
Isang kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Nakita ko ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Don Isagani. Tila ngayon lang niya ako nakita, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao na may sariling kwento. Kung ganoon, bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Bakit ka napunta rito? Bakit ka naging isang tagapaglingkod? Ang ngiti sa aking labi ay dahan-dahang naglaho. Ang masasayang alaala ay napalitan ng isang madilim na anino. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ng nakaraan ay muling bumalik. Dahil nagbago po ang lahat, sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginig. Isang pangyayari ang bumaligtad sa aming mundo. Isang pangyayari na kumuha sa kanila at sa lahat ng aming pangarap. Bubuksan ko na sana ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Sasabihin ko na sana sa kanya ang dahilan ng lahat. Ang trahedya, ang pagkawala, ang pangangailangang itago, ang aking pagkatao para lamang mabuhay. Ngunit bago pa man makalabas ang mga salita sa aking bibig, isang mabilis na katok sa pinto ang pumutol sa aming pag-uusap. Bumukas ito at isang nagpapanik na staff ang pumasok. "Sir Isagani! Sir!" Sigaw ng staff, habol ang kanyang hininga. "Kailangan niyo pong makita ito." "Ano iyon?" tanong ni Don Isagani. Bakas sa kanyang muka ang pagkairita sa biglaang istorbo. Si Ma'am Liwayway po." Sabi ng staff, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa akin. May ipinapakalat po si Sir Fernando sa buong board of directors, isang email, tungkol po sa nakaraan ni Ma'am Liwayway. Ang mga salita ng staff ay parang kidlat na gumuhit sa tahimik na aklatan. Isang email? Tungkol po sa nakaraan ni Ma'am Liwayway. Ang bawat pantig ay isang dagundong na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Ang init ng aming pag-uusap ni Don Isagani ay biglang napawi, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Patingin ako. Mariing utos ni Don Isagani. Ang kanyang boses ay nawalan ng anumang bahid ng pag-unawa. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa kanyang opisina na nasa tabi lamang ng aklatan. Sumunod ako. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip, habang ang aking puso ay kumakarera na parang kabayong hinahabol ng panganib. Binuksan ni Don Isagani ang kanyang laptop. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang putok ng baril sa aking pandinig. At doon, sa screen, nakita ko ito. Isang email mula kay Fernando Dalisay na may subject na Urgent and Confidential for the Protection of Montemayor Corp. Nanginginig ang kamay ni Don Isagani nang buksan niya ang kalakip na file. Isang lumang artikulo mula sa isang pahayagan ang lumitaw sa screen. Kupas na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang malalaking letra ng headline. Scholar, sangkot sa pamimeke ng mga sinaunang dokumento. Ama, iniimbestigahan. At sa ilalim nito, isang larawan. Isang mas batang bersyon ng aking sarili, mga 18 taong gulang pa lamang. Ang aking mukha ay puno ng takot at pagkalito. Habang inaalalayan ako, palayo sa isang gusali ng korte. Sa tabi ng larawan ko ay ang pangalan ko, Liwayway San Pascual. Nanlamig ang buo kong katawan. Tila umikot ang buong silid at ang mga libro sa estante ay nagsimulang maging malabong mga kulay na lamang. Parang may pumipiga sa aking dibdib, ninanakaw ang hangin na aking hinihinga. Ang nakasulat sa artikulo ay isang kasinungalingan na binalutan ng katotohanan. Sinasabi nito na ako, isang batang may pambihirang kaalaman sa mga sinaunang wika, ay ginamit ang aking talento upang pekein ang isang lumang dokumento ng lupa para tulungan ang aking ama sa isang kaso. Isang kaso na sinira ang pangalan niya, ang buhay niya. Ang totoo ay tumutulong lamang ako sa aking ama na isalin ang isang dokumento
na pinaniniwalaan niyang magpapatunay ng kanilang karapatan sa isang lupain na matagal nang inaagaw sa kanila. Ngunit ang kalaban nila ay maimpluwensya. Binaligtad nila ang kwento. Pinalabas nila na kami ang manloloko. Hindi ito totoo. Ang tanging salitang nagawa kong ibulong, ang aking boses ay basag at halos hindi marinig. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa mesa ni Don Isagani. Sinagot niya ito at ang boses mula sa speaker ay malinaw na boses ni Fernando. Don Isagani, wika ni Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Nakita mo na ba ang email ko? Ipinadala ko yan dahil nag-aalala ako para sa kumpanya. Isang malaking risk na magtiwala sa isang taong may ganitong klase ng nakaraan. Isang kriminal. Ang salitang kriminal ay tumusok sa aking puso na parang isang punyal. Hindi sumagot si Don Isagani. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at tumingin sa akin. Ang pagkamangha sa kanyang mga mata kanina sa aklatan ay ganap ng naglaho. Ang nakikita ko na lamang na ngayon ay pagdududa, pagkabigo. Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Kailangan kong malaman. Totoo ba ito? Na nasangkot ka sa isang kaso ng pamemeke? Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Paano ko ipapaliwanag ang buong kwento? Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili laban sa isang kasinungalingang nakalimbag na sa itim at puti? May kaso po, pero hindi po totoo ang paratang, sabi ko. Ang aking mga luha ay nagsimula nang mamuo sa aking mga mata. Biktima lang po kami ng mga taong makapangyarihan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Isagani. Ikinuskos niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Isang senyales ng matinding pagod at pagkalito. Ang board ay nagpupulong na ngayon. Ang pangalan mo at ang pangalan ng kumpanya ay nasa alanganin. Sabi niya, hindi sa akin, kundi sa kawalan. Tila kinakausap niya ang kanyang sarili. Hindi ko ito maaaring baliwalain. Tumingin siyang muli sa akin at ang kanyang desisyon ay tila isang pader na humarang sa pagitan naming dalawa. Umuwi ka muna, Liwayway. Magpahinga ka. Kailangan kong ayusin ito. Kailangan kong mag-isip. Ang mga salitang iyon, kahit gaano pa kahinahon, ay parang isang pagtataboy. Isang hatol na suspendido sa hangin. Hindi na ako nagsalita. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kanyang opisina na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong bangungot. Dinaanan ko ang marangyang bulwagan, ang mga mamahaling palamuti, ang bawat bagay na sumisimbolo sa bagong buhay na akala ko'y nagsisimula na. Ngayon, ang lahat ng ito ay tila nangungutya sa akin. Pagdating ko sa aking maliit na silid, isinara ko ang pinto at sumandal dito. Ang bigat ng buong mundo ay tila pumatong sa aking mga balikat. Doon, sa katahimikan ng aking munting espasyo, bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na kayang sumulat sa 6 na iba't ibang wika, ang mga kamay na hinangaan ni Sheikh Khalid, ang mga kamay na nagligtas sa isang 80 million deal. Ang mga kamay na ito, sila rin ang mga kamay na ginamit bilang ebidensya laban sa akin. Sila ang dahilan ng lahat ng sakit na ito. Ang kaalaman na inakala kong kayamanan ay siya palang naging aking sumpa. Ang pinto ng aking opisina ay nagsara at ang iniwang katahimikan ni Liwayway ay mas maingay pa kaysa sa sigaw ng mga miyembro ng board sa kabilang linya ng telepono. Napaupo ako sa aking silya. Ang bigat ng sitwasyon ay tila nagpabagsak sa akin. Sa isang iglap, ang paghanga na nagsimulang mamuo sa aking dibdib para sa kanya ay nabalutan ng makapal na ulap ng pagdududa. Si Fernando ay walang tigil sa pagtawag
Bawat salita niya ay nagdaragdag ng lason. Sir, ito na nga ba ang sinasabi ko? Masyadong mapanganib. Anong sasabihin ng mga shareholders? Ng media? Paano kung totoo ang lahat? Sapat na, Fernando. Ako na ang bahala rito. Sabi ko, ang boses ko ay pagod. Bago ko ibinaba ang tawag, pinagmasdan ko ang artikulo sa screen. Liwayway San Pascual, isang kriminal? Ang babaeng yon na may mga matang puno ng pangarap habang nakatingin sa mga libro sa aking aklatan? Ang babaeng may tinig na kayang pag-ugnayin ang dalawang magkaibang mundo? Tila hindi ka panay-paniwala. Ngunit ang ebidensya ay nasa harapan ko. Itim sa puti. Tumayo ako at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang aking isipan ay isang malaking sigalot. Isang bahagi. Sa akin ang gustong maniwala sa artikulo. Ito ang mas madaling daan. Maniwala sa ebidensya, tanggalin si Liwayway, protektahan ang kumpanya, at kalimutan na ang lahat. Ito ang gagawin ng isang matalinong negosyante. Ngunit may isa pang bahagi, isang tinig na mas mahina ngunit mas mapilit na bumubulong sa akin. Ang tinig na yon ay nagpapaalala sa akin ng kanyang mga mata nang sabihin niyang, biktima lang po kami. Nagpapaalala ito sa akin ng kanyang dignidad habang isinasali ng bawat salita ni Sheikh Khalid. Nagpapaalala ito sa akin ng pagmamahal sa kanyang mga mata nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ang mga yun ba ay kilos ng isang manloloko? O kilos ng isang taong nasaktan na natutong magtago sa likod ng mga anino? Hindi. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaangkop. Naupo akong muli at tiningnang mabuti ang artikulo. Ang pangalan ng kanyang ama. G. Elpidio San Pascual, isang guro. Ang kaso, pag-aari ng lupa. Ang detalye, pamemeke ng isang lumang dokumentong Espanyol. May kung anong kumatok sa aking alaala. Mga lumang dokumento. Kasaysayan. Montemayor Corp. Ang aming kumpanya ay hindi nagsimula sa langis o teknolohiya. Nagsimula ito sa lupa. Malalawak na lupain na pag-aari pa ng aking mga ninuno. Marami sa mga titulo at kasulatan na iyon ay nakasulat pa sa lumang Espanyol. At dahil diyan, mayroon kaming isang malawak na archive ng mga lumang kaso at dokumento. Mabilis akong tumayo at nagtungo sa isang bahagi ng aking opisina na bihirang buksan ang pintuan patungo sa records room. Puno ito ng mga kahon ng mga lumang papel na nababalutan ng alikabok. Dito nakatago ang kasaysayan ng Montemayor. Sinimulan kong halungkatin ang mga kahon na may markang land disputes, 1990s, 2000s. Ang aking mamahaling suit ay napuno ng alikabok. Ngunit hindi ko ito ininda. May hinahanap ako, kahit hindi ko pa alam kung ano. Pagkalipas ng halos isang oras, sa ilalim ng isang bunton ng mga legal na papel, nakita ko ito. Isang folder na may pangalang San Pascual versus Montecillo Properties. Montecillo, isang pangalan ng isang karibal na developer na matagal nang nawala sa industriya matapos mabalot sa iba't ibang iskandalo. Binuksan ko ang folder. Sa loob nito ay mga kopya ng mga legal na sulat, mga transcript ng korte at mga pagsusuri ng dokumento. At doon, sa isang liham mula sa aming dating abogado, nabasa ko ang isang pangungusap na nagpatigil sa aking paghinga. Mukhang may basihan. Ang sinasabi ng pamilya San Pascual, ang dokumentong hawak nila ay tila totoo. Ngunit ang Montecillo ay naglabas ng sarili nilang eksperto na nagsasabing ito ay peke. Ang kaso ay mukhang dehado para sa mga San Pascual dahil sa impluwensya ng Montecillo sa korte. At sa ilalim nito, may isa pang nota na isinulat ng kamay ng aking ama, ang dating CEO. Keep an eye on this. Something is not right. Nabitawan ko ang folder. Biglang luminaw ang lahat. Hindi si Liwayway at ang kanyang ama ang mga manloloko. Sila ang mga biktima.
Binaliktad ng Montesillo Properties ang sitwasyon gamit ang kanilang pera at kapangyarihan para sirain ang isang simpleng guro at ang kanyang anak na may pambihirang talento. Ginamit nila ang mismong talino ni Liwayway laban sa kanya at si Fernando malamang ay hindi niya alam ang buong katotohanan. Nakahanap lamang siya ng isang maruming artikulo at ginamit ito para sa kanyang sariling interes. Walang pakialam sa kung sino ang kanyang masisira. Isang galit na hindi ko pa naramdaman noon ang umakyat sa aking lalamunan. Galit hindi lang kay Fernando, kundi pati na rin sa sarili ko. Muntik na akong magpadala sa kasinungalingan. Muntik ko nang husgahan ng isang taong ang tanging kasalanan ay ang maging matalino sa isang mundong mapang-abuso. Kinuha ko ang folder. Ang alikabok sa aking mga kamay ay tila simbolo ng katotohanang matagal nang nakatago. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Ang mga unang oras, matapos akong paalisin ni Don Isagani sa kanyang opisina, ay isang paglubog sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Ikinulong ko ang aking sarili sa aking silid. Hinahayaang ang mga luha at ang bigat ng nakaraan ay lamunin ako ng buo. Ang bawat sulok ng silid ay tila nangungutya. Isang paalala ng aking kabiguan, ang pangarap na sinimulan kong abutin ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang agos ng aking mga luha ay nagsimulang humupa. Napalitan ito ng isang pamilyar na damdamin. Ang damdaming kasama ko na mula nang mawala ang aking mga magulang. Ang pakiramdam na mag-isa, na kailangang tumayo sa sariling mga paa dahil walang ibang gagawa nito para sa'yo. Tumayo ako mula sa aking kama at naghilamos. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang nakita ko ay isang babaeng pagod, may mga matang namumugto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ko ang isang kislap. Ang kislap ng apoy na hindi kailanman namatay. Ang apoy na ipinamana sa akin ni iti at inay. Hindi ako isang kriminal, hindi ako isang manloloko, at hindi ko hahayaang ang kasinungalingan ni Fernando Dodalisay ang maging katapusan ng aking kwento. Kinuha ko ang lahat ng aking naipon. Hindi marami, ngunit sapat na. Kailangan kong umalis sa Casa de Estrella, ngunit hindi bilang isang talunan na tumatakas. Aalis ako ng may dignidad. Aalis ako pagkatapos kong harapin sila. Kinabukasan maaga akong gumising. Nagbihis ako ng pinakamatinong damit na mayroon ako. Isang simpleng blusa at pantalon na matagal ko nang itinago para sa isang espesyal na okasyon. Hindi ito ang okasyong pinangarap ko. Ngunit ito ang laban na kailangan kong harapin. Sa halip na dumaan sa pinto ng mga katulong, dumaan ako sa pangunahing pasukan ng Montemayor Corp. Ang mga gwardiya at empleyado na nakakita sa akin ay nagulat. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at bulungan. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso. Ang aking ulo ay nakataas. Hindi ako pumunta sa opisina na itinalaga para sa akin. Dumiretso ako sa opisina ni Don Isagani. Kumatok ako ng 3 beses. Hindi isang katok ng isang utusan, kundi isang katok ng isang taong may karapatang kumatok. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Don Isagani. Nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila hindi nakatulog. Sa isang tabi, nakaupo si Fernando. Ang kanyang mukha ay may ngiting tagumpay na para bang nanonood ng huling tagpo ng isang palabas na siya ang bida. Liwayway, sabi ni Don Isagani, may bahid ng sorpresa sa kanyang boses. Hindi kita inaasahan. Nandito po ako para magpaalam, Don Isagani, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Ngunit bago po ako umalis, may gusto lang po akong sabihin. Tumingin ako ng diretso kay Fernando na ngayon ay tila nagulat sa aking katapangan. Ang ipinadala ninyong artikulo, Ginoong Dalisay, ay isang bahagi lamang ng kwento.
Simula ko, isang bahagi na binaluktot para sirain ang pangalan ng aking pamilya. Ang aking ama ay isang marangal na tao. Ginamit lamang niya ang kaalaman ko para ipaglaban ang sa amin. At ang dokumentong pinag-aralan ko ay hindi peke. Iyon ang katotohanan. Katotohanan? Tumawa si Fernando ng mapakla. Ang korte ay nagsabi na kayo ay nagkasala. Iyon ang katotohanan na mahalaga sa mundo ng negosyo. Ang iyong nakaraan ay isang mantsa, liwayway. Isang mantsang dudungis sa pangalan ng Montemayor Corp. Ang tanging mansa sa kumpanyang ito, Ginoong Dalisay, ay ang pagkakaroon ng isang opisyal na handang manira ng kapwa para lamang sa sariling kapakanan. Ganti ko, hindi na nagpapatinag sa kanyang mga salita. Tapang mo namang magsalita. Sigaw ni Fernando, tumatayo na mula sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang hamak na katulong na binigyan ng pagkakataon at ito ang isusukli mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, wala kang ginawa para sa akin. Putol ko sa kanya. Ang aking boses ay tumaas na rin. Puno ng lahat ng sakit at galit na aking kinimkim. Ginamit mo ako para pagtawanan. Ginamit mo ako para iligtas ang sarili mo sa kahihiyan. At ngayong nakita mong may halaga ako, gagawin mo ang lahat para lang sirain ako. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dapat kang magpasalamat at hindi kita ipinakulong. Ang isang tulad mo ay walang lugar dito. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad palabas sa mga gwardiya. Humakbang ako paatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya sa karumihan ng kanyang pagkatao. Tumingin ako kay Don Isagani na nanatiling tahimik sa buong pag-uusap. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Ito na ang huli. Ang huling pagkakataon na makikita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Paalam po, Don Isagani, sabi ko. Ang aking boses ay muling naging mahinahon. Salamat sa panandaliang pag-asa. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Handa na akong iwan ang lahat. Sandali! Isang boses ang pumigil sa akin. Ang boses ni Don Isagani. Humarap akong muli. Nakatayo na siya at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang folder na puno ng alikabok. Ang folder na nakita niya sa records room. Hindi ka aalis, liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bagong bigat at awtoridad. Tumingin siya kay Fernando at sa unang pagkakataon, nakita ko ang purong galit sa mga mata ni Don Isagani. Pero ikaw, Fernando, ikaw ang may dapat ipaliwanag. Ang mga salitang binitiwan ko ay tila mga bato na bumagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng tensyon sa loob ng aking opisina. Si Fernando, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa aking mukha patungo sa lumang folder na hawak ko. At pagkatapos ay kay Liwayway na nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang paghinga ay tila napigil. Ano? Ano yan? Nauutal na tanong ni Fernando. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting naglalaho na parang usok. Dahan-dahan akong lumapit sa aking mesa at marahang inilapag ang maalikabok na folder. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Binuksan ko ito at ipinaharap sa kanya ang mga lumang papel sa loob. Ito, Fernando, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at kontrolado. Ay ang katotohanan? Ang katotohanang hindi mo pinag-aksayhang alamin bago ka naghasik ng iyong lason. Nagsimula akong magpaliwanag. Inisa-isa ko ang mga natuklasan ko sa archive. Ang kaso ng San Pascual laban sa Montesillo Properties. Ang sulat mula sa aming dating abogado na nagsasabing may basehan. Ang panig ng mga San Pascual.
At ang pinakamahalaga sa lahat, ang sulat kamay na nota ng aking ama, something is not right. Ang pamilya ni Liwayway ay hindi mga kriminal. Pagpapatuloy ko, ang aking mga mata ay matalim na nakatitig kay Fernando. Sila ay mga biktima. Biktima ng isang sistemang kayang baluktutin ng pera at kapangyarihan. At ikaw, sa iyong pagnanais na sirain siya at iligtas ang iyong sarili, ay naging kasangkapan ng kasinungalingang yon. Namutla si Fernando. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ko alam yan. Ang nakita ko lang ay ang artikulo. Ginagawa ko lang ang tama para protektahan ang kumpanya. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay desperado. Protektahan ang kumpanya? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. O protektahan ang iyong posisyon, Fernando? Ang pinakamalaking banta sa kumpanyang ito ay hindi ang nakaraan ng isang tao, kundi ang kawalan ng integridad ng mga namumuno rito. Ipinakita mo sa akin na handa kang yurakan ang isang tao nang hindi man lang sinusuri ang katotohanan. Iyan ay isang bagay na hindi ko matatanggap. Pero Sir Isagani, ako ito, si Fernando. Matagal na akong naglilingkod sa inyo. Pagmamakaawa niya. Pipiliin mo ba ang isang katulong kaysa sa akin? Bago pa man ako makasagot, isang pamilyar na ringtone ang pumutol sa aming pag-uusap. Ang personal kong telepono. Nakita ko ang pangalan sa screen, Sheikh Khalid Al Fahim. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Sinagot ko ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker. Mr. Montemayor, I hope I am not calling at a bad time. Wika ng Sheikh. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay magalang. Not at all, Sheikh Khalid. In fact, your timing is perfect. Sagot ko, habang ang aking mga mata ay hindi umaalis kay Fernando. I am just calling to reiterate my confidence in our new partnership. Pagpapatuloy ng Sheikh. And much of that confidence comes from the character of the woman you have just promoted. Miss Liwayway San Pascual. In our world, Mr. Montemayor, contracts are important, but the integrity of the people you work with, that is everything. A person who values truth and honor, even when it is difficult, is worth more than any business degree. Ang bawat salita ng Sheikh ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ni Fernando. Ang karangalan, ang integridad, ang mga bagay na binaliwala niya. Thank you for your trust, Sheikh. I assure you, we uphold the same values. Sabi ko bago magpaalam at ibaba ang tawag. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa dati. Si Liwayway ay nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkilala. Si Fernando naman ay tila isang gusaling gumuho. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay nawala. Napalitan ng isang basag na anyo ng pagkatalo. Huminga ako ng malalim. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa aking isipan. Hindi ako pumipili ng isang katulong kaysa sayo, Fernando. Sabi ko, binibigkas ang bawat salita ng may bigat at katiyakan. Pinipili ko ang integridad kaysa sa paninirang puri. Pinipili ko ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Pinipili ko ang karangalan kaysa sa pagkaduwag. At dahil sa lahat ng yon, pagpapatuloy ko dahil sa iyong pagtataksil sa tiwalang ibinigay ko sa iyo at sa iyong walang awang pag-atake sa isang kapwa-empleyado. As of this moment, you are terminated. Tapos na tayo, Fernando. Ang salitang terminated ay lumabas sa aking bibig na parang isang hatol. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Napatitig si Fernando sa akin. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara na parang isang isdang wala sa tubig, ngunit walang salitang lumalabas.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang gamit at sa unang pagkakataon, hindi niya ako tiningnan sa mata. Naglakad siya palabas ng pinto, isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang lason. Nang magsara ang pinto, kami na lang ni Liwayway ang naiwan. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong kontrata, pasasalamat at tiwala. Isang tiwalang muntik ko nang sirain. Nang sumara ang pinto at tuluyan ng maglaho ang anino ni Fernando, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa amin ni Don Isagani. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng pagdududa, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Ang bigat sa aking dibdib na matagal ko nang pasan-pasan ay tila unti-unting naglaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya akong huminga. Liwayway, basag ni Don Isagani sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahinahon. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon, mula sa isang taong tulad niya, ay higit pa sa sapat. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, sir. Sagot ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig pa rin dahil sa mga emosyon. Nagpapasalamat po ako. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang dokumento na kanina pa pala nakahanda. Inilahad niya ito sa akin, isang opisyal na kontrata. Nakasaad dito ang aking pangalan, Liwayway San Pascual, at ang aking posisyon, International Commercial Director. Ito ay hindi isang regalo, Liwayway. Ito ay isang bagay na pinaghirapan mo at nararapat sa'yo, sabi niya. Welcome to Montemayor Corp. Officially. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang panulat. Sa pagpirma ko sa kontratang iyon, tila isinusulat ko hindi lamang ang aking pangalan, kundi ang simula ng isang bagong buhay. Isang buhay na matagal kong ipinagdasal, ngunit hindi ko inakalang darating. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo ng mga pagbabago. Mula sa maliit na silid sa Casa de Estrella, inilipat ako sa isang maayos na company-sponsored na apartment. Ang mga lumang damit ay napalitan ng mga corporate attire, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa labas, kundi sa loob. Ang unang araw ko bilang direktor ay puno ng kaba. Pagpasok ko sa opisina na dating pag-aari ni Fernando, lahat ng mga mata ay nakatutok sa akin. May mga titig ng pagtataka, may mga titig ng pagdududa, at may iilang titig ng paghanga. Alam kong kailangan kong patunayan ang aking sarili, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa aking sarili. Tinawag ko ang aking unang team meeting. Habang papasok ang mga dating kasamahan ni Fernando, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Umupo sila sa paligid ng conference table, naghihintay, sinusukat ang bawat kilos ko. Sa halip na magsimula sa mga numero at mga business plan, sinimulan ko ito sa isang kwento. Ang kwento ng aking mga magulang, ang kwento ng kanilang pagmamahal sa kaalaman, at ang paniniwala nilang ang pag-unawa sa iba't ibang kultura at wika, ang susi sa tunay na koneksyon. Hindi ako isang tradisyonal na direktor. Sabi ko sa kanila, wala akong MBA mula sa isang sikat na universidad. Ang mayroon ako ay ang kakayahang makinig, ang kakayahang umunawa. At iyon ang magiging pundasyon ng ating departamento. Pakikinig sa ating mga kliyente, pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan, at pagbuo ng mga relasyon na nakabatay sa tiwala. Dahan-dahan, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang pagdududa ay napalitan ng interes. Ang tensyon ay napalitan ng respeto. Sa pagtatapos ng meeting, hindi na ako ang dating katulong. Ako na si Ma'am Liwayway, ang kanilang bagong leader. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aaral ng mga dokumento para sa isang bagong proyekto sa Middle East, may kumatok sa aking pinto. Bumukas ito at pumasok si Don Isagani. May dalang 2 tasa ng kape. Mukhang mag-o-overtime ka,
sabi niya, isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. Inilapag niya ang isang tasa sa aking mesa. Kailangan ko pong pag-aralan ito ng mabuti, sir, sagot ko. Isagani, pagtatama niya. Sa labas ng opisina, isagani na lang. Tumango ako, ramdam ang pag-init ng aking pisngi. Umupo siya sa silyang nasa harapan ng aking mesa, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kasama. Naisip ko lang, sabi niya habang pinagmamasdan ang mga papel sa aking mesa. Ang proyektong ito ay mangangailangan ng isang pagbisita sa site sa Dubai at kailangan ng team leader na lubos na nakakaintindi sa kanilang kultura at wika. Tumingin siya sa akin. At sa tingin ko, alam ko na kung sino ang pinakabagay para sa trabahong iyon. Ang alok ay hindi lamang isang business trip. Ito ay isang simbolo, isang pagkilala sa aking kakayahan, isang pagkakataon upang ipakita sa mundo kung sino si Liwayway San Pascual. Magiging isang karangalan po isagani, sagot ko, at sa unang pagkakataon, ang paggamit sa kanyang unang pangalan ay naging natural sa aking pandinig. Ang nangiti sa kanyang labi ay lumawak at sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa amoy ng kape, naramdaman ko na hindi lang ito isang bagong simula para sa aking karera, kundi para na rin sa isang bagay na mas malalim. Ang paglipad namin patungong Dubai ay higit pa sa isang business trip. Para sa akin, ito ay isang paglalakbay patungo sa isang bagong mundo, hindi lamang sa mga nagtataasang gusali at malawak na disyerto, kundi sa mundo ni Liwayway. Dito, sa lungsod ng liwanag, nasaksihan ko ang tunay niyang kislap. Sa mga boardroom, siya ay isang puwersa na hindi matatawaran. Ang kanyang pagsasalita ng Arabe ay hindi lamang wasto, kundi puno ng paggalang sa kanilang kultura. Ang aming mga Arabong kasosyo ay hindi lamang nakikinig sa kanya. Sila ay tunay na humahanga. Nakita ko kung paano niya binubuo ang mga tulay ng tiwala gamit ang kanyang kaalaman at sinseridad. Isang bagay na hindi kayang gawin ng kahit anong financial projection. Sa bawat kasunduang napipirmahan, naroon ang kanyang marka, ang kanyang karunungan. Ngunit ang tunay na nagpabago sa akin ay ang mga sandaling malayo kami sa negosyo. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na pagpupulong, niyaya ko siyang mamasyal sa lumang bahagi ng Dubai, sa Al Fahidi Historical Neighborhood. Habang naglalakad kami sa makikitid na eskinita, sa pagitan ng mga bahay na gawa sa koral at gypsum, tila kami ay napunta sa ibang panahon. Para akong nasa isa sa mga librong binabasa ko noon. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang hinahaplos ang magaspang na pader ng isang lumang bahay. Ang bawat sulok ay may kwento. Dito, hindi siya ang direktor. Hindi ako ang CEO. Kami ay 2 taong naglalakbay, nag-uusap at nagkakatuklasan. Ikinuwento niya sa akin ang mga pangarap ng kanyang ama na makita ang mga lugar na ito. Ikinuwento ko sa kanya ang bigat ng pagpapatakbo ng isang kumpanyang ipinamana sa akin. Nagbahaginan kami ng mga takot, ng mga pangarap, ng mga piraso ng aming pagkatao na hindi namin naipapakita sa iba. Nang gabing iyon, dinala ko siya sa isang simpleng restaurant na nakatago sa isang eskinita, malayo sa karangyaan ng mga hotel. Umupo kami sa labas, sa ilalim ng mga bituin, habang ang amoy ng mga pampalasa at inihaw na karne ay pumupuno sa hangin. Akala ko ay sa isang mamahaling restaurant tayo kakain. Sabi niya, may halong sorpresa at saya sa kanyang boses. Minsan, ang pinakasimpleng bagay ang may pinakamasarap na lasa. Sagot ko. At ang mga salitang iyon ay may dalang mas malalim na kahulugan. Habang pinagmamasdan ko siya sa liwanag ng mga parol, napagtanto ko na matagal na pala akong nabubuhay sa isang mundong komplikado at puno ng pagkukunwari. Si Liwayway. Siya ay totoo.
Ang kanyang talino, ang kanyang kabutihan, ang kanyang tapang, lahat ay totoo. Salamat Isagani, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Salamat sa pagpapakita nito sa akin at salamat sa pagtitiwala. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay. Hindi siya umangal. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Ang kanyang kamay, na dati sanay sa paglilinis, ay ngayon perpektong akma sa aking palad. Isang koneksyon ang nabuo sa pagitan namin. Isang koneksyong mas matibay pa sa kahit anong kontrata. Walang salitang namagitan, ngunit sa aming mga mata, isang pangunawa ang nabuo. Sa huling gabi namin sa Dubai, may isang malaking gala event na inorganisa ng aming mga kasosyo. Daan-daang mga maimpluwensyang tao mula sa buong mundo ang naroroon. Pagdating namin, ang lahat ay tila huminto. Si Liwayway ay lumabas mula sa sasakyan, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay nakaayos, at ang kanyang nangiti ay nagbibigay liwanag sa buong lugar. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Siya ay isang reyna. Nang gabing iyon, buong pagmamalaki ko siyang ipinakilala sa lahat. Mga kaibigan, mga kasama, sabi ko sa isang grupo ng mga importanteng negosyante. Nais kong ipakilala sa inyo ang puso at kaluluwa ng aming bagong direksyon sa Montemayor Corp. Ang aming International Commercial Director at isang napakahalagang tao sa aking buhay. Si Miss Liwayway San Pascual. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sa harap ng lahat, sa gitna ng karangyaan ng lungsod ng liwanag, ipinagmamalaki ko siya. At sa sandaling iyon, alam kong ang paghanga ko sa kanya ay hindi na lamang profesional. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kasing lawak ng disyerto at kasing ningning ng mga bituin sa itaas namin. Makalipas ang isang taon, ang mga pader ng Casa de Estrella ay hindi na salamin ng isang mundong malayo sa akin. Ang mga ito ngayon ay saksi sa isang buhay na hindi ko kailanman inakala. Ang bawat sulok ay hindi na nagpapaalala ng aking dating mababang katayuan, kundi ng isang paglalakbay na puno ng pagsubok at tagumpay. Ang aking opisina sa Montemayor Corp ay hindi na lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa marami. Ang kwento ko, na minsay sinubukang dungisan, ay naging isang inspirasyon, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang posisyon o ang respeto na aking natanggap. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kapayapaan sa aking puso. Isang hapon, nakatayo ako sa entablado ng isang malaking international conference sa lungsod ng liwanag, ang mismong lungsod kung saan kami unang nagkasama ni Isagani. Hindi na ako ang nagsasalin para sa iba. Ngayon, ako na ang nagsasalita. Ang aking boses na dati ibinubulong lamang sa mga pahina ng libro ay ngayon malinaw na naririnig ng daan-daang leader mula sa iba't ibang panig ng mundo habang ibinabahagi ko ang aming mga tagumpay sa kumpanya. Tagumpay na nakaugat sa pag-unawa at paggalang sa kultura. Nakita ko siya sa mga manonood. Si Isagani, hindi siya nakaupo sa harap na parabang isang CEO na sumusuporta sa kanyang empleyado. Nakatayo siya sa likuran, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki na para lamang sa akin. Ang kanyang ngiti ang nagsilbing lakas ko. Pagkatapos ng aking talumpati, sinalubong niya ako hindi ng isang formal na pakikipagkamay, kundi ng isang mahigpit na yakap. "You were brilliant," bulong niya sa aking tainga. "I learned from the best," sagot ko, habang ang aking puso ay umaapaw sa kaligayahan. Sa pagtatapos ng conference, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa amin, si Sheikh Khalid Al Fahim.
Miss Liwayway, Mr. Isagani, bati niya. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang muka. Ipinagmamalaki ko na naging bahagi ako ng pagsisimula ng lahat ng ito. Pinatunayan ninyong dalawa na ang isang partnership na binuo sa katapatan at respeto ay ang pinakamatibay sa lahat. Nagpaalam siya, ngunit bago umalis, ay may ibinulong siya kay Isagani na siyang ikinatawan nito. Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Sabi niya, alagaan mo ang iyong pinakamahalagang yaman. Sagot ni Isagani, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Nang gabing iyon, hindi kami bumalik sa hotel. Dinala ako ni Isagani sa isang lugar na tahimik, isang terasa na kung saan tanaw namin ang buong skyline ng lungsod ng liwanag. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin na bumagsak mula sa langit. Naalala mo ba? Nung una kitang nakita sa aklatan? Tanong niya habang nakatingin kami sa tanawin. Tumango ako. Akala ko po ay magagalit kayo. Hindi, sabi niya. Nagtaka ako. Nakita ko ang isang babaeng tila hindi nabibilang, ngunit kasabay noon, nakita ko rin ang isang kislap sa iyong mga mata. Isang kislap na hindi ko pa nakikita sa iba. Iyon pala, ang kislap na yon ay ang liwanag na matagal ko nang hinahanap. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati puno ng kalyo ay ngayon hawak ng lalaking nagturo sa akin kung paano muling mangarap. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi lang ang kumpanya ang binago mo. Binago mo rin ako. Tinuruan mo akong tumingin, hindi lang sa kung ano ang nakikita ng mata, kundi sa kung ano ang sinasabi ng puso. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing ang lumitaw, kumikinang sa liwanag ng syudad. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang pagsubok, pagpapatuloy niya. Pero maipapangako ko sa iyo na sa bawat pagsubok, haharapin natin ito ng magkasama. Na sa bawat dilim, hahanapin natin ang liwanag ng magkasama. Tumingin siya sa aking mga mata. Liwayway San Pascual, will you be my light for the rest of my life? Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit ngayon, ito'y mga luha ng purong kaligayahan. Walang salitang kailangan. Tumango ako, at sa gitna ng lungsod ng mong liwanag, isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Habang nakayakap kami sa isa't isa, nakatingin sa kinabukasan na naghihintay, isang bagay ang naging malinaw. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan o sa kanyang posisyon. Ito ay nasusukat sa liwanag na dala niya sa mundo ng iba. Salamat, Isagani. Bulong ko. Salamat, dahil nakita mo ang liwanag sa akin. Hinalikan niya ang aking noo, ang liwanag na yon. Sagot niya, ang siyang nag-ilaw sa ating dalawa. At dito nagtatapos ang maningning na kwento ni Liwayway at Isagani. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pagluha, at pag-asang ating pinagsaluhan. Ang pagsulat sa kwento ni Liwayway ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay ng paghahanap sa liwanag na madalas ay natatakpan ng mga anino ng paghuhusga at pagdududa. Sa bawat salitang aking isinulat, ninais kong ipaalala sa ating lahat, kasama na ang aking sarili, na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat ng posisyon o yaman, kundi ng ningning ng ating isipan at ng kabutihan ng ating puso. Ito ay isang kwento ng pag-asa, isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may bukang liwayway na naghihintay para sa mga hindi sumusuko. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman sa paglalakbay na ito? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso?
Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway baunin ninyo ang liwanag at pag-asa sa inyong mga puso. Maraming salamat at paalam.